Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 127 na International League. Sobrang higpit nga ng ginagawang depensa at opensa ng magkabilang kupunan. Ngunit, itong mamalalaro ng Shouko ay hindi nagpapalamang sa kupunan ng Ryokuzo. At talaga namang ipinapakita agad nila na hindi sila basta-bastang kalaban. Hanggang sa nakagawa na nga sila ng puntos laban sa Ryokuzo na naging dahilan upang makuha na nila ang unang puntos sa laban. At itong mamalalaro ng Ryokuzo ay nagulat talaga sa mamalalaro ng Shouko dahil hindi nila inaasahan na mahuhusay pala talaga ang mga ito. Aba, nakita nyo bang ginawa ng captain ng Shouko? Mukhang may bubuga din to ah. Nagawa niyang makapuntos laban kay Hikaru. Yan ang sabi ni Kaoru. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryokuzo ang bola at dinadala na ito ni Michael papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng maigpit ni Rukawa. Okay mga kasama, humanda na kayo dahil sa posisyon na to, titiyakin natin na tayo naman ang gagawa ng puntos. Yan ang sigaw ni Michael. Sabay dribble ng bola habang itong si Rukawa naman ay binabantayan ng maigpit itong si Michael. Huwag ka magpapakasigurado dyan Michael dahil hindi ko ahayaan na makalusot ka sa depensa ko. Yan naman ang sabi ni Rukawa na talaga namang mahigpit ang ginagawang depensa. At itong si Michael naman ay sinimula na nga umatake sa depensa ni Rukawa. At talaga namang pilit niyang ginigiba ang ginagawang depensa sa kanya ni Rukawa. Ngunit, dahil sa ganda ng depensa nitong si Rukawa, hindi niya man lang nagawang gibain ito. Kaya naman, itong coach nila na babae ay agad na sumigaw ng malakas. Michael, wag mo nang ipilit ang posisyon na yan. Hindi niyo dapat masyadong madaliin ang laban na to. Dahil kakasimula pa lang naman ang laban. Kaya naman, huminaon ka muna at gumawa ng isang maayos na play. Yan ang sigaw ng coach ng Ryokuzo. Kaya naman, itong si Michael ay naging mahinahon sabay drapas ng bola papunta kay Hikaru. At nang hawak man ni Hikaru ang bola, agad din naman itong binantayan ng maigpit ni Akagi. Ngunit, itong si Hikaru ay hindi nagpapa-apekto sa depensa sa kanya ni Akagi. At talaga namang pilit nitong sinisira ang ginagawang depensa sa kanya ni Akagi. Na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Ayan na, nangangalabaw na itong si Hikaru sa ilalim ng basket. Magagawa niya kayang masira ang depensa ng may number 4 ng Shouko? Magandang dikdikan to ah, parehas sila ng katawan at tangkad. Sino kaya ang mananalo sa dalawang ito? Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang nasasabik sa resulta ng dalawang sentro sa ilalim ng basket. Kuya, kaya mo yan! Huwag ka magpapatalo sa may number 4 na yan! Alam kong hindi kanyan magagawang talunin sa ilalim ng basket. Yan naman ang sabi ni Ayako. Huwag ka mag-alala Ayako. Alam naman natin kung gaano kalakas itong si Akagi. Kaya naman, siguradong siya ang mananalo sa laban nilang dalawa. Yan ang sabi ng mga tropa ni Hanamichi. May tiwala naman ako sa aking kuya. At kahit maganda ang laro nitong si Hanamichi, dapat ko pa rin suportahan ang aking kuya. Yan naman ang sabi ni Ayako. Sige Hikaru! Alam namin na kayang-kaya mo yung may number 4 na Shouko. Talunin mo siya sa ilalim ng basket. At bawian mo siya sa ginawa niyang pagpuntos kanina sa'yo. Sige Hikaru, talunin mo ang sentro ng Shouko na yan. Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryokuzo. Habang itong si Hikaru naman ay patuloy lang sa pagbangga sa depensa ni Akagi. Sabay isang napakabilis na spin moves ang ginawa nito. Na naging dahilan upang maiwanan niya nga ng bahagya itong si Akagi. Sabay tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Habang itong si Akagi naman ay mabilis na hinabol itong si Hikaru. Sabay tumalon din at pilit na pinipigilan itong si Hikaru sa itaas. Hindi kita hahayaan na magtagumpay dito Hikaru. Pipigilan kita gamit ang aking lakas. Ngayon humanda ka sa akin dahil isang supal pa lang aabutin mo mula sa akin. Yan ang sigaw ni Akagi na talaga namang malapit na ang kamay sa bolang hawak nitong si Hikaru. Habang itong si Hikaru naman ay biglang ngumiti. Tama yan Akagi, tama yung ginawa mo. Dahil kumagat ka sa aking pain. Ngayon humanda ka dahil babawian na kita sa posisyon na ito. Yan naman ang sabi ni Hikaru.
sabay hawi ng bahagya kay Akagi na naging dahilan upang mawala na ito ng balanse sa itaas. Kaya naman, itong si Hikaru ay hindi na nagawang mapigilan pa ni Akagi na naging dahilan upang makagawa ito ng slam dunk sa mismong harapan ni Akagi. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong tropa ng Shouko. Ano? Nagawa niyang talunin si Gori sa ilalim ng basket? Grabe! Napakalakas naman pala ng lalaking ito. Isang gorilla na talo niya ng ganun-ganun lang? Yan ang usapan ng mga tropa ng Shouko. At itong si Hikaru naman ay nakababa na nga galing sa kanyang slam dunk. Sabay tumingin ng seryoso kay Akagi. Ano na Akagi? Yun na ba yun? Yun na ba yung pinagmamalaki mong depensa? Masyadong mahina. Mas maganda pa siguro kung yung may number 10 na lang ang tumapat sa akin. Baka ganahan pa ako sa kanya kesa sa'yo. Yan ang sabi ni Hikaru. Magulang kang lalaki ka. Hindi ko inaasahan na gagawin mo yun sa akin sa ere. Yan naman ang sabi ni Akagi. Kung dun lang nagre-reklamo ka na, paano pa mamaya? Kapag sineryoso ko na ang pakikipaglaro ko sa'yo, baka hindi mo na kayanin at umiyak ka na dyan. Yan naman ang sabi ni Hikaru na talaga namang nakangiti kay Akagi. Sabay tumalikod na ito para dumipensa. Habang itong si Akagi naman ay napabulong sa kanyang sarili. Habang nakatingin kay Hikaru. Humanda ka sa akin dahil hindi ako papayag na magtagumpay kayo sa panggugulang niyo sa amin. At ako ang captain ng Shouko. Kaya naman, gagawin ko ang lahat at ipapakita ko sa iyo na mas malakas ang aming kupunan kesa sa inyo. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili na talaga namang nanggigigil na. Habang itong coach ng Ryokuzo ay napabulong sa kanyang sarili. Mukhang gumagana ang aming plano Nasisiraan na ng bait itong captain ng Shouko. Sige mga bata, ipagpatuloy niyo lang yan. Sirain niyo ang kanilang pag-iisip para mawala sila sa focus. Yan ang sabi ng coach ng Ryokuzo sa kanyang sarili. Ayan na, gumagana na ang power move ditong si Hikaru. Siguradong tuloy-tuloy na to. Sige Ryokuzo, depensa na. Huwag niyo nga hayaan na makabawi ang Shouko sa inyo. Ipakita niyo sa kanila kung gaano nga ba talaga kayo kahuhusay. Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryokuzo. Habang itong si Hanamichi naman ay agad na nilapitan itong si Akagi. Sabay nagsalita ito na tila silang dalawa lamang ang nakakarinig. Gori, nakalusot man siya sa iyong depensa, pero tinitiyak ko na hindi yun sasapat para masira nilang iyong kumpiyansa sa iyong sarili. Kaya naman, umayos ka na Gori. Ipakita mo sa kanila kung sino nga ba talaga ang hari sa ilalim ng basket. Yan ang sabi ni Hanamichi. Tama ka nga Hanamichi. Ngayon, humanda sila sa atin. Dahil sa laban na to, tayo ang mananalo at sila ang uuwing luwaan. Ngayon, humanda ka Hanamichi. Dahil gagawa tayo ng puntos dito na hindi nila magagawang pigilan. Yan naman ang sabi ni Akagi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola. At tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. At sa pagkakataon na to, hindi na to nag-aksaya pa ng oras. At agad nitong inatake ang depensa ng Ryokuzo. Habang itong si Rukawa naman ay sinabayan itong si Ryota sabay sumigaw ng malakas. Miyagi! Ipasa mo sa akin dali! Yan ang sigaw ni Rukawa na naging dahilan upang agad na ipasa ni Ryota ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Michael. Anong binabalak mo Rukawa? Sa tingin mo ba magtatagumpay ka sa plano mo? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil hindi ka makakalusot sa depensa ko. Yan ang sabi ni Michael. Talaga ba Michael? Pwes, diyan ka din nagkakamali dahil malabong magawa mo akong pigilan sa posisyon na ito. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay fake na atake sa kanang depensa ni Michael. Habang itong si Michael naman ay napakagat talaga sa ginawang fake ni Rukawa. Ano? Isang fake? Patay, napakagat niya ako sa fake na yun Delikado ako dito. Siguradong magagawa niya ng makalusot sa akin. Yan ang sabi ni Michael sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan ang makalusot itong si Rukawa sa depensa ni Michael sa kanya. At ang malapit na itong si Rukawa sa kanilang basket, agad din naman itong tumalo ng mataas at takbang gagawa ng isang slam dunk. Ngunit, laking gulat nitong si Rukawa dahil sa biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Katsumi. Hindi ka magtatagumpay dyan Rukawa. Malabong makagawa ka ng punto sa depensa namin. Yan ang sigaw ni Katsumi. Ano? Ang bilis niya. Kanina nakabantay lang siya kay Mitsui Tapos ngayon andito na agad siya. Naku po, delikado ako dito. Siguradong magagawa niyang maabot ang bola sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang masupalpal nitong si Katsumi. Habang ang bolang nasupalpal ni Katsumi ay nagawa na nga makuha ni Hanamichi. Kaya naman, hawak na ngayon ni Hanamichi ang bola at seryoso itong nakatitig sa kanilang basket.
Habang itong mga tagahanga ng show ko ay napanganga sa kanilang kinauupuan dahil sa sobrang gulat sa ginawang supalpal ni Katsumi kay Rukawa. Grabe! Pati itong si Rukawa nagawang pigilan ng mga manlalaro ng Ryokuzo sa ilalim ng basket. Kakaiba pala talaga ang mga manlalaro ng Ryokuzo Kaya pala nagawa nilang matalo ang Roman dahil sa matindi nilang depensa. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang hindi makapaniwala. At dito na nagtatapos ang Chapter 127 ng International League.